Magandang araw mga bata. Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Okay, bago magsuupo ang lahat, pulutin muna ang mga nakakalat na basura sa ilalim ng inyong mga lamesa. Okay, magsuupo na ang lahat. Mayroon bang lumibang sa ating klase ngayong araw? Mahusay. So, bago tayo tumungo sa ating talakayin ngayong araw, ay ano nga po ang ating tinalakay kahapon? Tama po, ang likas na yaman ng bansa. Ano-ano na nga po ang likas na yaman ng ating bansa? Tama, yamang lupa, yamang tubig, yamang mineral, at yamang gubat. Ayan. So, mahusay mga bata. Ngayon ay tutungo na tayo sa ating talakayin ngayong araw. Ngunit bago ang lahat, mayroon ako ditong larawan. Pagmasdang maigi ang mga nasa larawan na nasa inyong harapan. So, ano ang mga nasa larawan? Tama, ang mga nasa larawan ay ang mga isyong pangkapaligiran ng ating bansa. So, ano nga ba ang maaaring maging epekto ng mga ito? Yes, Lara? Tama, pagkasira ng kapaligiran at pagkakaroon ng sakit ng mga mamamayan o ng mga nakatira ng tao, tayo mismo. So, paano nga ba maiiwasan ang mga isyong ito? Yes, Benedict? Okay, huwag magtapon ng basura kung saan-saan, huwag sunugin ang mga kagubatan, at huwag putulin ang mga puno. So, ngayon naman ay magkakaroon tayo ng pangkatang gawain. Ito ay ang pangkat 1 at dito ay ang pangkat 2. Para sa inyong pangkatang gawain, magbibigay ang dalawang grupo ng tatlong isyong pangkapaligiran at ang maaaring maging epekto nito sa ating bansa. So, bibigyan ko lamang ang dalawang grupo ng 10 minuto para tapusin ang ating pangkatang gawain. Tapos na ba ang lahat? Okay, mahusay. Ano ang mga isyong pangkapaligiran at isang epekto ang naihanda ng isang grupo? Pangkat 1. Okay, illegal na pagmimina. So, ano ang maaaring epekto nito sa ating bansa? Okay, pagkasira ng kalikasan at kamatayan sa mamamayan. So, ano naman ang isyong pangkapaligiran ang nailista ng pangkat 2? Okay, dinamita sa pangingisda. So, ano ang epekto nito sa ating kapaligiran? Pagpatay sa mga isda sa pagkasira ng karagatan. So, ngayon naman ay mayroon akong katanungan sa inyo. So, paano natin may iwasan ang mga isyong pangkapaligiran ng ating bansa? Okay, kung magkakaisa ang lahat na patuloy na alagaan ang kapaligiran ng gaya ng pagtapon sa tamang basurahan at huwag putulin ang mga puno. Sa inyong palagay, saan nanggagaling ang mga isyong pangkapaligiran ng ating bansa? Tama po, sa atin din mismo mga tao. Dahil tayo ang nakatira dito sa ating kapaligiran. Tayo ay naninirahan lamang. Kumbaga, tayo din po ang dapat mag-alaga sa ating kapaligiran, ngunit tayo din yung sumisira. So, kaya dapat panatilihin natin ang kalinisan ng ating kapaligiran, alagaan natin ang kapaligiran at mahalin natin ang ating kapaligiran. So, para naman sa ating talakayin ngayong araw, mayroon ako yan. So, ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga isyong pangkapaligiran ng ating bansa. So, ang industrialisasyon ay ang malakihang pagpapatayo ng mga industriya, pagtatag ng kalakalan, at iba pang mga gawain pang-ekonomiya.
So, ang industrialization daw po ay mayroong mabuti at masamang epekto sa kalikasan. So, ang mabuting epekto nito ay pag-unlad ng mga industriya at pagkakaroon ng pondo para sa mga proyekto ng reforestation o muling pagtatanim. So, ang masamang epekto naman ng industrialization ay ang global warming. Ang global warming ay ang pagtaas ng temperatura at atmosfera ng mundo, sanhi ng mga chlorofluorocarbons na nanggaling sa mga kabahayan. At ang pagbaha at ang pagguho ng lupa naman ay ang bunga ay walang habas na pagpuputol ng malalaking punong kahoy sa kabundukan at kagubatan. Epekto rin ng pagkakaingin o pagsusunog sa kagubatan para makagawa ng uling upang pagtamna ng ang lupa o pagtatayuan ng tirahan o komersyal ng gusali. At ang panghuli ay ang polusyon. Ito ay isa rin sa mga isyong pangkapaligiran na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng tao, kundi maging sa mga likas na yaman. So, naunawaan na po ba ating talakayan ngayong araw? Kung talagang naunawaan, ay magkakaroon tayo ng activity. So, kumuha ng kalahating bahagi ng inyong papel. Ating sasagutan, 1 to 5. So, dito, babasahin ko ang mga suliraning pangkapaligiran. So, piliin ninyo rito ang mga sanhi ng bawat isa. Isulat ang letra ng sagot sa inyong papel. So, number 1. Pagdumi ng tubig at pagkamatay ng mga yamang tubig. Number 2. Pagkaubos ng mga halaman at mga hayop sa kagubatan. Number 3. Pagbaha at pagguho ng lupa. Number 4, pag-init ng atmosfera ng maaaring sumira sa ozone layer o global warming. Number 5, pagkasira ng mga pananim sa kapatagan. Okay, check na natin ang inyong mga gawa. Magpalitan na ng papel. Okay, number 1 ay letter D. Pagtatapon ng dumi at langis sa mga katubigan. Number 2 ay letter B, kaingin. Number 3 ay letter A, walang habas na pagputol ng mga puno. Number 4 ay E, labis na pagbubunga ng usok at chlorofluorocarbons. At ang number 5 naman ay letter C, kawalan ng mga punong sisip-sip sa tubig. So, ngayon ang mga bata, uulitin ko po, ano na nga po ang masamang epekto, ang may masama at mabuting epekto sa ating kapaligiran? Tama, ito ay ang industrialisasyon. So, ano-ano nga po ang masamang epekto ng industrialisasyon? Okay, global warming, pagbaha at pagguho ng mga lupa at ang polusyon. So, mga bata, mahalaga na alagaan at mahalin natin ang ating kapaligiran dahil ito ay isa sa magsisimbolo ng pagiging tao natin. Ito rin ay biyaya sa atin ng Panginoon. So, para naman sa inyong reflections, gumawa ng reflection kung paano ka makatutulong upang maiwasan ang mga isyong pangkapaligiran ng bansa. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto para tapusin ang inyong aplikasyon o ang inyong reflection. So, narito ang rubric. Meron akong rubric sa pagmamarka ng inyong reflection. Tapos na ba ang lahat? Ipasa ang inyong magagawa at ako ay tsetsakan ko iyan. Ayan. So, para naman sa ating evaluation ngayong araw, kumuha ulit kayo ng kalahating bahagi ng inyong mga papel. So, babasahin ko ang katanungan at pipiliin ninyo kung ano ang sagot sa ating mga katanungan dito.
Dito po kayo pipili ng inyong sagot sa aking babasahing tanong. Okay, number 1. Ito ay may mabuti at masamang epekto sa kapaligiran. Number 2. Kasabay sa pag-unlad ng mga industriya ay ang pagkakaroon ng pondo para sa mga proyekto sa blank o muling pagtatanim. Number 3. Ito ay ang pagtaas ng temperatura at atmosfera ng mundo sanhi ng mga chlorofluorocarbons na nanggaling sa mga industriya at maging sa kabahayan. Number 4. Ito ay bunga ng walang habas na pagputol ng malaking punong kahoy sa kabundukan at kagubatan. Number 5. Ito ay isa rin sa mga isyong pangkapaligiran na nakakaapekto hindi lamang sa kalusugan ng tao, kundi maging sa mga likas na yaman. Okay. Ngayon naman, tapos na ang lahat. Mahusay. So, para naman sa inyong takdang aralin, gumawa ng slogan tungkol sa mga epekto ng isyong pangkapaligiran ng bansa. So, ipapasa po ninyo yan bukas, sa ating panipa, bago tayo magsimula ng ating talakayan bukas. So, mga bata, yun lamang po ngayong araw. Paalam na sa inyong lahat. Bye!